Maaga pa lang umalis na ang asawa ko papuntang merkado. Ang paalam niya sa akin ay bibili ito ng manok na panabong pero pag uwi niya ito ang kanyang daladala. Ulam namin ngayong umaga. Talong, longganisa at paa ng manok ang mga binili niya. Mga mi, hindi ko siya inutusan na bumili ng paa ng manok pero kagabi pa talaga ako nagkikrave nito. Sinamahan pa niya ng hinog na saging na favorite ng baby namin. Ako nga pala mga mi ang magluluto ng paa ng manok. Syempre lilinisan ko ito at tatanggalan ng mga kuko. Minsan lang ako magluto kaya kailangan kong galingan ito. Madali lang gawin ang magtanggal ng kuko basta't matalim lang ang kutsilyong gamit ko. Dumaan nga pala ang pugi kong asawa, yan tuloy na sermonan ka. Amo nga, ni taksiring nga mo. Puro ka man layaw-yaw toy. Kulang ka man kuan. Gios, dapat sigit yakan, sigit gios. May kagod. Pagkatapos kong magtanggal ng kuko, hinugasan ko na ito. Dapat talaga mga mi, maganda ang paghugas natin ng ilang beses para safe natin kainin ito. Ifa-fried ko nga pala ito mga mi para maiba naman. Inihanda ko na nga pala ang mga sangkap na gagamitin. Flour lang pala yan at hinaluan ko ng seasonings na pampalasa para mananam. Imimix ko lang yan ng mabuti at inihalo dito. Siguraduhin lang na malalagyan ng lahat ng flour para maging crispy kapag ito ay prinito. Haluin lang ng mabuti para manuot ang sarap at lasa nito. Nag-feeling shift na talaga mga mi ang Disney princess nyo. Eto at naghalo ako ulit ng flour, same process lang din ang ginawa ko. Ewan ko lang basta ako ang nagluluto, ako nang may alam nito. Nilagyan ko na ng flour ang mga paa para mas crispy talaga ito. Yung tipong parang bato na at hindi na talaga makain sa tigas ng pagkaluto. Iba kasi ito sa nasa isip mo na pwede nang kainin kapag matigas na ito. O ayan, mainit na ang mantika kaya't prinito ko na. Hahayaan ko lang muna yan at gagawin ko pa itong iba. Lalagyan ko pa ng flour para matapos na. Heto na nga at may audience na ako. Anak kong makulit na mana sa papa. Syempre habang ginagawa ko ito ay nagmamaritisan kaming dalawa. Nag-uusapan namin ang mga plano namin sa buhay. Kahit mahirap, kailangan talaga magsikap para sa aming pamilya at lalong-lalo na para sa aming mga anak. Sila lang naman ng dahilan kung bakit natin ginagawa ang lahat. Ayaw nating iparanas sa kanila ang buhay na mahirap. Sana lagi tayong tulungan ng Diyos, alang-alang na lang sa mga anak natin. Kaya't wag lang tayong makakalimot na manalangin. O ayan, natluto na siya at tinikman na ng aming dalaga. May papikit-pikit pa ang kanyang mga mata na sobrang nasarapan yata. Nakakatawa talaga ang itsura nito. Nakakawala ng problema kapag siya ang aking kasama. Tingnan natin kung ano ang masasabi niya sa aking pagkaluto. Tinanong ko siya kung masarap at ito ang sagot niya. Okay daw mga mi ang aking pagkaluto at nagustuhan niya. So totoo nga mga mi na ang sarap nito na parang ako. O ayan, luto na din ang kinikrave kong pagkain. Hindi lang ito ulam at pwede din itong pampulutan. Tara, kain na tayo mga mi.